ibon? Wala ba tayong ititrain ng mga ibon? Gagi. Wala ba tayong mga ititrain na ibon? Para namang ang bilis-bilis naman ng mag-train ng ibon, Senator Rabbit Tulfo. Ano yan, aso? Kap, please. Mag-train na tayo ng mga eagles. Ayaw, di ma. Marami tayong eagles, di ba? Ayaw, di ma. Kung meron pang elephanteng eagle, mag-import tayo. Kung tama ang aking pagkakaalala mga kababayan, ay pangalawang beses na itong nagpatawag si Senator Rapi Tulfo patungkol nga dito sa hearing ng mga drones dito sa mga restricted area. Kung paano ba nila ito masusugpo dahil gaya ng sabi ni Senator Rapi Tulfo, totoo naman baka pwedeng magpalipad yan ng bomba gamit ang drone o kaya yung mga drone ibangga sa ating mga eroplano. So meron daw national security threat na kasangga o kasama nitong mga drones kung hindi ito malalagyan ng regulations o mga tamang regulations o mga tamang mga teknolohiya para i-counter nga itong mga drones na maaaring gamitin ng mga terorista. O kahit hindi mga terorista, kahit yung mga hobbies lang, baka magkamali mapasok doon sa airport. So, ang pinag-uusapan nila ngayon dito, mga kababayan, ay tungkol dito sa mga solusyon. At ang isang solusyon dito na isinadjust ng isang anti-drone expert ay gumamit ng mga ibon. At dito sa pagdinig na ito ay mapamamalas na naman ni Senator Rapi Tulfo na nauuna talaga yung bunganga kahit na hindi nag-iisip. Okay, kayo po, sir. Kayo palang expert na akala ko kasama kayo sa kaap. So, para po sa inyo, bilang anti-drone expert, alisin na natin yung technology na mamahalin, sabi nga ni Kaap. For now, nakikita niyo pong solusyon para maiwasan yung mga pwedeng masamang mangyari. For the regulation purposes, sir, I believe it would be Kaap to be able to answer that correctly. But for the anti-drone, sir, one of the best way definitely would be through technology as well. Correct? So we need to counter it by having a counter drone, sir. And then the other one that I mentioned would be a cheaper one is through training birds. Wow, what? Mga ibon? Anong klaseng mga ibon naman taya ito na pwedeng gamitin para sa mga drones na pumapasok sa mga restricted areas katulad ng airport? To look for drones and catch it. Actually, in most airports, meron yun, sir. Dahil Most airports, meron yon. Most airport, meron trained na ibon na nagka-catch ng mga drones? Okay, Kaap, pwede na muna siguro tayo doon tayo sa low-tech, yung ibon. Wala ba tayong ititrain ng mga ibon? Gagi. Wala ba tayong mga ititrain na ibon? Para namang ang bilis-bilis naman ng mag-train ng ibon, Senator Rapi Tulfo. Ano yan, aso? My God. Anyway, seriously kinonsider niya. Pero okay naman kasi wala talaga silang makitang alternative dito kung paano i-combat yung mga drones na pumapasok sa mga restricted areas. Para, Your Honor, the Civil Aviation Authority of the Philippines has no expertise in the matter, In training birds. but we would definitely look into that possibility now that Mr. Billy Pasco has brought it to our attention. Because, Your Honor, one of the challenges that also faced the aviation industry is actually bird strikes. Yun lang. Magte-train ka ng ibon para i-catch yung mga drone. Pero, paano yan kung makukos naman ng bird strike? Tama din, di ba? So we introduce two factors. Narinig niyo yun? Oh, nahimasmasan. Teka lang, parang hindi yata pwede. Now, okay, we have the threat of a drone strike and bird strike. and a bird strike. O nga naman, Mr. Oo nga naman. Pasqua. Wala, natawa na lang. Pero sabi mo, Sir, Mr. Pasqua, Even ginagamit yun ng ibang bansa na, no? I believe even for bird strikes, sir, birds are being used to sway away those birds in formation. O, yun naman pala, Kaap. O nga naman, ginagamit yung mga trained birds para tabuyin yung mga grupo ng mga birds na mag-cause ng bird strike. O sige, ano naman counter mo, Mr. Kaap? Actually, Your Honor, I think this will become a chicken and egg scenario
So we will look into the If it's a trained bird, alam na niya na, alam ba naman papasok sa loob ng engine ng aeroplano. Paano naman, Senator Rapi Tulfo? Desgrasya. May aksidente naman na tinatawag. Paano na lang kung biglang mahigop yung yung ibon. Kunwari, may lumilipad na drone papunta doon sa aeroplano. Na-train yung ibon para kunin yung drone. Paano yun kung yung drone malapit na doon sa aeroplano, tapos ikakatch din nung ibon yung drone, baka naman mahigop yung ibon doon at baka yun din yung mag-cause ng aksidente. Siyempre siguro isa o dalawa na train talaga, di ba? Isa o dalawa daw. Isa o dalawa. Laki-laking airport. Isa o dalawa lang. Hindi pwede. Ba't di kayo mag-train? Ba't hindi nyo subukan? Mag-train kasi kayo. Huli na ng mga ibon. Maghuli na kayo ngayon pa lang ng mga ibon na ititrain ninyo. Ina yan. Parang ginawang aso lang tong training ng ibon. Mag-seminar po kayo kay Mr. Pascua. Suggestion niya lang yun. Ba't magsiseminar? Anti-drone expert yan. Hindi trainer ng ibon yan. Your Honor, one bird alone cannot possibly cover 10-kilometer radius. Correct. Magpakatotoo tayo. Doon tayo sa katotohanan lamang, Senator Rapi Tulfo. Sabihin natin dalawang bird. Dalawang bird daw. My God. Paano naman? Yan, dami-dami nating airport. Alam mo ba kung ilan ang airport sa Pilipinas, domestic at yung mga commercial at yung mga non-commercial, etc.? 88 ang airport natin sa Pilipinas. I think 8 yung international airport natin kung hindi ako nagkakamali. Hindi nga. Pinagtawanan ka lang Pinagtawanan ka lang talaga. Yes, Your Honor. We'll look into that. We'll Yes ka na lang para matapos na. study that further. Sir, dapat maghanap tayo ng paraan. Wag Yes, yung Your nakatungangan Honor, lang please tayo be tapos rest assured bahala ng that, Diyos. Wag naman po. The CAAP is still Do something about actively looking Yes, sir. into ways and means to safeguard our skies, not only our airports, but our skies, our Kaya Mr. Pascua, ano mga bansa yon? Sabi mo gumagamit ng trained birds para magbantay sa mga drone, ginagamit bilang anti-drone. Alam ko. Netherlands yung isa, Netherlands. Sa mga airports. I believe for one, Ireland, sir, is using Ireland? Parang hindi naman yata. birds to use for counter-drone as Merong part mga of the bansa counter-drone measures. Yes, sir. Gumagamit yan. So para sa inyo, halimbawa na IA 1, 2, and 3, ilang ibon ang kailangan para magsilbing countermeasure dito sa mga drones? I actually wouldn't know the specific number of birds right now, sir. Pero one thing sure, it could be part of a solution, and yung solution naman, sir, hindi lang lagi isa. The reason why I mentioned birds is it doesn't use technology. So kung yung drone is there's an intent of a drone to really go to a specific area, definitely it would have possibly a counter drone. So your first level. Hindi kaya ang unang gagawin muna natin dito ay mag-invest muna tayo doon sa mga sa mga drone detectors? Mga radar-radar ba? Paano mo makikita kung may parating na drone? Kung wala ka namang device para i-detect na mayroong parating na drone. Pwede sigurong i-incorporate doon sa yung pinaka-radar nung doon sa sa control tower ng mga airport. Siguro pwede. Ewan ko. Level of technology solution wouldn't suffice. Therefore, you need a non-technology solution to answer that possible problem, sir. That's why ginagamit yung birds. So, but the first step would definitely the use of technology, sir. Okay. So, paano nagagamit yung ibon? Anong gagawin ng ibon pag may nakita siya na drone na hindi friendly to at pumapasok sa restricted zone? It's a trained bird, sir, na talagang hahabulin niya yung drone. Habulin niya. Yes, sir. Kahabulin niya yung drone, tapos talaga kinukuha niya, sir, ng claw niya.
So malaking ibon to. Oh, malaking ibon to. Siyempre, alam nga naman, Maya. Grabe. Ano ba nasa imagination mo, Senator Rapi Tulfo? Maya, pipit. Ano, mga lovebirds, ganun, mga parrot. Yes, sir. Definitely, sir. They're using eagles sir, in Netherlands. They're using eagles. Itong sa Netherlands and France. Oh, anong Iceland ka dyan kanina? Ireland, Iceland. Netherlands, tsaka France. Using eagles, ito. So, kaap. Teka, France? Country bang France? France. Ayaw nga pala. Sorry. Yan, Netherlands and France. I-google niyo po, sir. Oo, Dan Fernandez. Google. Google, Dan Fernandez. Katawag si Dan Fernandez. To effectively disable drones, particularly in scenarios where drones pose threats to public safety or violate restricted areas. So, Kap, please, mag-train na tayo ng mga eagles. Mag-train na daw tayo ng mga Eagles. Senator Rapi Tulfo naman, alam mo ba kung ilan na lang ang Eagles sa Pilipinas? My God. Siguro. Marami tayong eagles, di ba? What? Marami tayong Eagles? Grabe, ilan na lang bang Eagles sa Pilipinas? Sandali, ito. Tingnan natin. Okay, ito. 2024 marks the 26th year of the Philippine Eagle Week, where we pay tribute a national symbol, a true icon of Philippine biodiversity. With its estimated population of 392 pairs in the archipelago. 392 pairs. Marami ba ang eagle sa Pilipinas, Senator Rapi Tulfo? Marami pa ba? Sa bilang nito, critically endangered po ang ating mga agila. Tapos magpapatraining ka para mag-catch o humuli ng mga drones. Yung species na critically endangered, okay ka lang ba, Senator Rapi Tulfo? Anong klaseng suggestion na naman ito? Kalokohan na naman ito. Magtitrain ka ng eagle na critically endangered? Wow! Good luck sa mga environmentalist. I think yung eagles natin, Your Honor, that are big enough to actually catch Sir, those tuwing drones. sabihin ako, kinukontra mo eh. Natural, alangan namang hindi kontrahin. Katarantaduhan, kalukuhan na naman yung sinasabi mo. Philippine Eagle, mag-training na tayo, marami tayo niyan, critically endangered pala. No, Kontratista ka, sir, ano? Kontratista? Kontraktor? Kontratista? Paano ko naging kontratista yun? Kinokontra ka kaya naging kontratista? Bagong word ni Senator Rapi Tulfo. Kung kinokontra mo siya, kontratista ka pala. Your Honor, I'm just saying, I do believe that you are correct. We are Mag-guess ka na going lang. to look into that. But Yan ang gusto ko marinig. the We'll look endemic into that. species of eagles here in Then the mag-import tayo ng eagles sa iba. Mag-import na naman ng eagles. Mag-i-import daw si Senator Rapi Tulfo ng eagles, guys. Kunwari, sige, naka-import tayo. Kailangan natin ng isa na lang sa bawat airport. So 88, lagyan natin lahat ng airport natin kasi para maging safe. Para maging safe tayo doon sa mga doon sa mga kung kunwaring may terrorist attack, nagagamit ng drone. Paano kung nakawala? Yan, may animal instinct pa rin yung mga yan kahit hindi sila wild. Paano kung nakawala sa ating kalikasan? Hindi kaya magiging delikado para sa ating mga sariling agila? Hindi kaya makakasira ng biodiversity natin? Grabe talagang mag-suggest si Senator Rapi Tulfo. Sige, sabihin natin, Senator Rapi Tulfo, na makakapag-import ka nga. Sinong magte-training yung mga yun? Kung meron pang elephanteng eagle, mag-import tayo. Gagi, elepanteng eagle. Bagong vocabulary ulit. Senator Rapi Tulfo. Elepanteng agila.
Ang galing. Husay. So guys, pabor pa kayo? Kasi si Senator Rapi Tulfo, pabor na pabor eh. Doon sa paggamit ng mga agila para sa pang-counter natin doon sa mga drones na lumilipad sa mga restricted areas. Sabi niya, marami tayong mga agila, pero critically endangered na pala. Ang solusyon niya, mag-import ng mga agila. Ayaw, di ba?